Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. So nandito tayo guys sa shop nating maliit. So ang ginagawa natin guys ay magpapalit tayo ng shock absorber sa Kia Picanto rear dahil masyado ng weak ang niya, shock. So ngayon tanggalin muna ninyo yung gulong, tapos jackan ninyo yan, at dito yun makikita yan. So may takip yan una na ganito, takip nya yan, takip nya na plastic. Sunod may takip din yan sa ibabaw yan. So dalawa yung takip plastic. Tapos ito D7, kontrahan lang ninyo ng katala at matatanggal na ninyo yan, yan. Katulad yan. So tanggal na siya. Ito yun. Yan. So ito yung pamalit natin. Yan. So ang issue nito guys ay masyado nang matagtag ang likuran. Tagtag pagka maraming sakay at masyadong bouncy pagka walang sakay. So ayan guys, tanggal na natin dun sa taas yung niya, tanggal na natin. Ito, tanggal na natin yung bolt. Ito, hugutin na natin yan. Yan yung niya. So wag kayo magkamali dito nakapix yung nut dyan. Yung tatanggalin lang ninyo itong bolt. Ito, yung nut nakapix. So ito tanggal na. Wala na, weak na talaga guys, weak na siya. Ayan ang bagal umakyat, weak na. Tapos dito sira pa yung niya dito, cover, tumutunog to. So yan guys, bago nyo ikabit, i-comparison nyo muna yan para magkaroon kayo ng reference kung tama ba yung nabili at kung parehas ba yung nabili. Tapos testing nyo rin kung maganda yung suspension nya, kung bumabalik, para hindi kayo mapagod sa pagpalit. So far parehas naman siya yan. So ngayon babalik na natin or ikakabit na natin yan dahil parehas naman siya. Itong isa din parehas naman yan sila sabay. So walang left and right yan dahil rear naman yan ang suspension na shock na yan. Ayan, kabit natin doon para matapos na natin. At sa kabila naman yung lalagyan natin para mapalitan din. Hangat lang yung kabili lagi ya. Hangat. Ay, tago din eh. Wala lamang ito pedaw na siya. Nakaikuha na gazot siya. Naway dua ka malita. Sinmit pagkatok sa kwang kabili kami pasahero. Sa andid to. Tulad ko ra. Waya ba to? Waya? To. Oo, doon din eh. Driver side. Diyan to, apa? Babati ka doon. Digid sa kay online palit. Ayan. Sige. Computer pa gano'n, matapat. Yaw-yawtan mo na rin. Wala ta makalawang na ko kayo. Wala, dito pa nga niyo, lulusot na dito. Dito lulusot na tubig. Tagas lagi na, dito pa yun. Okay.
Hello guys, good afternoon. So welcome back to my YouTube channel. So mayroon tayong gagawin ngayon, maraming issue to. So sa makina, low power at pumupugak ang makina, tapos nanginginig. So low power, pumupugak, tapos nanginginig. So doon muna tayo sa nanginginig. So una, check natin yung ignition coil kung may mga burn spot siya. So ito siya, nagkaroon na ng overtime heated. Ito siya. So palitin na yan. Tapos ito naman, positive. Ito may oil. Kita ninyo may oil. So yan yung indication ng namamalya, nanginginig, pumupugak, low power. So tatlo. So check pa rin natin yung burn spot nya at saka spot ng overheated. So yan, check natin. Tapos spark plug, check din natin condition. So ito overtime heated na siya, so hindi na nagsusunog so papundin na siya. Pati itong number 3 papundin na rin, pareha sila ng condition. Ayan, kung napapansin ninyo, hindi na nagsusunog. At ito namang number 2 ay nagsusunog ng oil. So lumulusot na ng oil doon sa may spark plug seal. So kita ninyo, iba na rin yung sunog niya. So yan. So mayroon tayo dito pamalit. Ito, bago. So itong sheet na to is mamahalin to, Denso. Denso to siya na spark plug at Mobis ang nito, karton. So ay NGK pala to. NGK pala yung nakuha ko. So mayroon tayo din na long thread na Denso at saka NGK. So Mobis yan na spark plug. Tapos mayroon din tayong ignition coil dito. Ignition coil. So bago rin ignition coil natin, NL2. So NL2 to. So papalitan natin para hindi na mamalya to. Ito bago. So NL2, kagaya nito. Yan, kagaya nito, NL2 siya. Denso to. Japan. Ito, NL2. Yan. So ayan guys, nalinis na natin yung filter box at saka yung filter. Okay naman yung filter, saka yung filter box malinis. So okay na yan, malinis na yung filter at saka filter box. Secure lang natin yung lock. So nilinis natin yung filter at saka yung filter box. Tapos dito nilinis din natin yung throttle body at pinalitan natin yung spark plug, ignition coil. So kulang na lang to siya ng langis, 2 litro o reset kalahati kasi yung kulang nito. So 2 litro bili natin, so kulang siya ng langis. So ang initial natin na is pinalitan spark plug 3, ignition coil 3, tsaka yung leaking ni-reseal natin, filter box nilinis, filter nilinis, throttle body nilinis, tsaka sensor, map sensor. Yan. So yan, tanda rin natin. Ay di pala muna, bibilhan natin muna ng langis. So pagkatapos nito, aircon, tapos yung leaking nya sa bubong sa windshield, pipitch natin yan, yung mga leaking sa bubong doon. So may leaking yan dito, simula dito paikot yan, may leaking. So pipitch natin yung leaking na yan sa bubong yan. Tapos dito sa may cowl top may leaking din, tumutulo dito sa may ilalim ng makina. So hindi siya sumusunod dito sa gutter nya, tumutulo sa makina. Tapos aircon. So yan yung natin. Bili muna tayo ng langis. So ang natitirang trabaho dito, aircon,
leaking ng tubig sa cowl top pagka umulan at saka sa bubong pagka umulan, tsaka sa windshield. So yan yung ano, yan, sa computer pa tumutulo. So inuna natin makina at saka transmission para ma-prove natin kung nagbago ba yung performance. So tara, takbuhin lang muna natin dito. Kuyang ng coolant, yun, pabutangan ko ng coolant. Diri, may leaking. Ito no, leaking coolant. Ay, sayang. May leak kanino radiator. Kung siya oh, coolant daw siya. Ako tagbutangan ko man kay kuyang ang baga di rin nag-leaking. Ito no, sayang ang coolant. Sa litro pa naman. Yari to, basyo. Ito. Make